Para sa ating abroad balita, tunghayan ang pinakahuling kaganapan sa gitnang silangan at sa mga nararanasang problemang pabahay sa Hong Kong sa report ni Benj Bondo. Kuha sa video na ito na inilabas ng Israeli Defense Ministry ang bakbakan sa pagitan ng mga tropa nito at ng ilang armadong grupo mula sa Gaza. Dito makikita din ang pagsalakay ng mga sundalong Israeli sa mga tunnel na hinihinalang gamit ng mga militanteng Hamas sa pagpuslit ng mga miyembro nito at maging ng mga armas papunta at pabalik mula sa Israel. Marami sa mga ito matatagpuan sa Hilagang Gaza kung saan sa pinakahuling pag-atake ng Israel napatay ang maraming militante at nawasak ang maraming infrastruktura kung saan nadiskubre ang mga konektadong tunnel na nakapwesto sa direksyon ng Israel. Bukod sa mga ito, sinimula na rin ng Israel ang pagsira sa mga missile stock ng Hamas. Dahil sa patuloy na opensiba ng Israel sa Gaza, naapektuhan nito ang daloy ng mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa lugar gaya ng pagkain at gamot. Ayon sa mga opisyal ng Palestine, maraming water sewage treatment plants ang nasira ng mga pag-atake ng Israel dahilan upang maapektuhan ang supply ng tubig sa maraming lugar sa rehiyon. Dahil rin sa paghihigpit ng Israel sa pagpasok ng mga produkto sa Gaza gaya ng petrolyo, hindi mapatakbo ang ilang plantang nagbibigay ng malinis na tubig. Nakadagdag pa sa problema ang pagsasara ng mga tunnel mula sa Egypt patungo sa lugar na nagsisilbing daluyan ng supply ng petrolyo. Kaugnay nito, patuloy namang iginigiit ng Hamas na walang tigil putukan na magaganap sa pagitan nila at ng Israel kung hindi nito aalisin ang ipinapairal nitong patakaran sa Gaza Strip ukol sa mahigpit na seguridad. Isa ang tirahan sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ngunit sa Hong Kong, kalbaryo ng maraming mahihirap na residente ang mahal na upa. Umaabot sa 10,000 Hong Kong dollars o katumbas ng $1,290 ang pinakamurang buwanang renta sa naturang syudad. Dahil dito, napipilitan ng maraming mahihirap na tumira sa mga rooftop ng mga gusali o kaya'y rentahan ito. Bagamat mapanganib dahil bukas ito kung saan walang proteksyon laban sa matinding init o lamig, mabuti na raw ito kaysa tumira sa kalsada o kaya'y magbayad ng mahal na upa. Ang naturang kondisyon pinalala pa ng problema ng pamahalang panglungsod ng Hong Kong sa pabahay para sa mga residente nito. May umiiral na polisiya kung saan maaaring mag-apply ang mga residente upang mabigyan ng pabahay. Dito umabot na sa higit 250,000 ang nag-apply para rito. Sa kabila nito, tila puputi na ang uwak bago pa makuha ito sapagkat tinatayang aabot sa 3 taon nang hihintayin ng bawat aplikante upang mabigyan ng pabahay mula sa gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.